Si Lee Gayaong ay isang henyong taga-disenyo. Nakapasa siya sa isang sikat na paaralan ng disenyo ng fashion, ngunit naharang ang kanyang liham ng pagtanggap ni Sunhee. Nais ng huli na palitan ang kanyang posisyon ng sarili niyang anak na babae at walang kamalay-malay si Gayaong. Nang gabing iyon, dinala ng anak na babae ni Sunhee ang kanyang mga kaibigan sa tindahan upang maglaro. Hindi sinasadyang nahulog ang isang upos ng sigarilyo na nagdulot ng sunog. Nagising siya sa usok at nagmamadaling tumakbo palabas upang patayin ang apoy. Ngunit sa huli, nasunog pa rin ang mga damit. Galit na tumakbo si Sunhee at sinampal siya. Sinabing sinadya niyang sunugin ang apoy at pinalayas siya. Wala na siyang mapuntahan kaya napilitan siyang magpagala-gala. Sa pamamagitan ng isang patalastas, nagpunta siya sa isang tila hindi mapagkakatiwala ang pabrika para lang makakuha ng libreng pagkain at tirahan. Sa ilalim ng gabay ng staff, nakilala niya ang boss na si Kang Yaong-gul na madalas pumunta sa mga malalaking fashion show. Para iguhit muli ang mga bagong produkto ng season, gumagawa siya ng mga peking produkto sa gabi para ibenta sa Dongdaemun. Ginising si Yaong-gul ng tunog ng telepono. Dahil sa tila hindi matalinong hitsura ng kanyang amo, hindi siya mapakali kaya kinumpirma niya muli talagang kasama ba ang pagkain at tirahan. Magkano ang sahod? Magaling magsalita si Yaong-gul at pagkatapos ay mabilis na ipinakita niya ang kanyang talento. Nang makita ang lahat na patuloy na pumupuri, lumabas din si Yaong-gul upang tingnan at lihim na pumuri. Sa sandaling iyon ay baon siya sa malaking utang. Pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na humiram ng pera kay Jung Jae-hyuk na kanyang kaklase noong elementarya. Bago pa man niya masabi ang kanyang intensyon, tinukso na siya nito. Hindi bagli nandito ka para humiram ng pera. Wala nang nagawa si Yaong-gul kundi ang tanggihan ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng dalawang pangungusap, pinalayas na siya ni Jae-hyuk. Lumakad siya ng ilang hakbang ngunit hindi siya sumuko, kaya bumalik siya at lakas na hinampas ang mesa. Sinabing nandito talaga siya para humiram ng pera. Tinanong niya ito kung mayroon itong 30 milyong won at hiniling niya kay Jae-hyuk na sagutin kung o hindi. Sinabi ni Jae-hyuk na wala at tumawa siya na nagtutukso na sinasabing pareho silang walang 30 milyong won. Ang ibig niyang sabihin ay ano ba ang ipinagmamalaki nito. Lumabas siya sa gusali at nagbanta na bibilhin niya ang lugar na ito. Pagbalik niya sa pabrika, lalo siyang nagalit at napaupo siya sa kama, halatang hindi niya inaasahan na nandito si Gayaw. Inokupa pa niya ang kanyang kama, kaya kailangan niyang ibigay ang kanyang pwesto sa kanya at niyakap niya ang isang stick bago siya natulog. Sa lalong madaling panahon ay nagpakita ang kanyang talento sa disenyo. Sa una ay sinabi niya sa kanya na gumawa lamang ng mga peking kopya, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang sariling ideya. Sinaktan niya ang ulo ni Yaong-gul, ngunit nang tingnan niya itong mabuti, nakita niyang talagang maganda ang damit at napagtanto niya na si Gayaong ay isang mabuting talento. Salamat sa disenyong ito, nakakuha siya ng pamumuhunan, kaya nagsimula siyang mag-mass produce at nagsimula rin siyang magdisenyo ayon sa kanyang sariling mga ideya. Madalas siyang mapagod hanggang sa makatulog sa mesa at tatakpan naman siya ng kanyang jacket. Habang natutulog, ang batch ng mga damit na ito ay napakabenta sa merkado. Kumita si Yaong-gul ng malaking halaga ng pera at nabayaran niya ang kanyang unang utang. Nagsisimula pa lang ang kanyang panahon. Si Gayaong ay tinanggap sa isang sikat na paaralan ng fashion at hindi niya mapigilan ang pagluha. Sa wakas ay nag-alala na rin si Yaong-gul sa kanya. Alam niyang wala siyang pera sa ngayon at gusto niyang pumunta sa Amerika, ngunit wala siyang pera para bumili ng tiket sa eroplano. Kaya inihanda niya ang pera para sa tiket ng eroplano para sa kanya. Nagkunwari pa siyang malamig at sinabing ito ay pera na ipinahiram niya sa kanya. Nagsimula siya sa kanyang landas sa pag-aaral, habang hindi sinasadyang binalaan ni Yaong-gul ang babae ng boss na si Kwak Tae-san. Nagpahanap sa sarili, wala siyang ibang magawa kundi ang tumakas kung saan-saan. Sa puntong ito ay wala na siyang ni isang sentimo. Kaya nang makita niya ang isang patalastas na naghahanap ng mga marino, nag-alinlangan lang siya ng kaunti at sumakay na sa barko. Nabalak na tumawid sa hangganan ng iligal, ngunit ang panganib sa dagat ay hindi katulad ng kanyang naisip. Paminsan-minsan ay nakakaranas sila ng malalaking alon at malakas na hangin, at sa daan, nais ng malupit na amo na pagsamantalahan ang mga dayuhang empleyado, at kung hindi sila magtatrabaho ng masigasig, sila ay bubugbugin. Si Yaong-gul ay pumagitna at binugbog din, at nang araw na iyon ay nagising siya ng tuliro at dinala sa deck ng barko, na kung saan ay binalak ng ilang mga dayuhan na magiganti. Nais nilang ihagis ang lahat ng Koreano sa dagat. Pinanood ni Yaong-gul ang bawat isa sa kanyang kababayan na inihagis, at kinilabutan siya. Iniisip na siya na ang susunod. Ang lalaking kanyang iniligtas ay nais siyang patawarin, ngunit ang iba ay hindi pumayag na umaasang siya ay mapupuksa. Wala siyang ibang magagawa kundi ang magpakita ng senyales sa pamamagitan ng kanyang mga mata sa lalaking iyon. Nang makita niyang hindi natitinag ang kabilang panig, nalulungkot siya hanggang sa umiyak at ginawa pa rin ng ibang mga tao ang kanilang gagawin. Sa gitna ng pag-iyak, dinala si Yaong-gul sa gilid ng barko. Sa kritikal na dali ay naalala niya ang mga dayuhan ay gusto ng Rolex na relo, kaya sumigaw siya na mayroon siyang Rolex. Ibinigay niya ang relo at sinabing maaari niya itong ibigay sa kala. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang ay ibinaba nila siya, ngunit hindi niya inasahan na hindi tinupad ng lalaking iyon ang kanyang pangako. Matapos kunin ang relo, gusto pa rin siyang ihagis. Wala siyang nagawa kundi magsinungaling na marami pa siyang relo. Tinanong ng lalaki kung nasaan at sinabi niya sa Amerika. Maaari niya silang dalhin sa Amerika at naghanap si Yaong-gul ng mga smuggler. Ibinen ang barko sa kanila at hiniling sa kanila na tulungan siyang tumawid hangganan. Ngunit ang mga smuggler ay humingi ng labis na presyo at hiniling pa siyang magbayad ng karagdagang $2,000 at kinuha ulit ni Yaong-gul ang isang peking relo. Nang makita niyang hindi natitinag ang mga smuggler, nag-perform siya ng magic trick at sa huli ay pumayag sila na hindi kukuha ng karagdagang pera. Kaya
Kaya, sumakay ang lahat sa isang refrigerator truck patungo sa Amerika. Nagsiksikan sila sa isang maliit na espasyo at ginigin at humin sila sa daan upang pumunta sa banyo. Hindi rin nakalimutan ng lalaki na bantaan siya na kung magsisinungaling siya, papatayin siya niyo. Alam ni Yeonggul na may mali, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nagpatuloy ang pagtakbo ng truck at napansin ni nawawala na si Yeonggul. Lumabas na hindi sumakay sa sasakyan kanina at sa oras na ito ay nakatayo siya sa kalsada na sinusubukang huminto sa sasakyan, ngunit walang huminto. Wala siyang ibang magawa kundi maglakad patungo sa isang gas station at tumawag sa embahada. Sinabi ng kabilang na dapat siyang tumawag sa pulis. Sinabi niya na hindi siya marunong mag-Ingles at walang visa. Sinabi ng kabilang panig na iligal siyang residente at sinabihan siyang tumawag sa Immigration Bureau na ikinagalit ni Yeonggul at sa huli ay direkta siyang pinatay ng kabilang panig ang telepono. Hindi niya alam na nailigtas na ang mga marine at sinabi nilang ang pag-aalsa na ito ay upang nakawin ang barko at si Yeonggul ang mastermind. Kaya nang tawagan niya ang kanyang kaibigan, bago pa man siya makapagpaliwanag, sinabi ng kanyang kaibigan na kumita siya ng pera at habang nalilito siya, pinatay na ang telepono. Sa pagkakataong ito, tapos na siya, wala na siyang pera para tumawag at nang tingnan niya ang malawak na disyerto, nawalan na siya ng pag-asa. Si Gayaong ay nagpunta sa paaralan upang mag-enroll, ngunit sabihan siya na tinanggihan niya ang pagpasok at lubos siyang nagulat, sinabing hindi siya kailan nagsulat ng email na iyon. At ang anak na babae ni Soon-hee ay hindi naman talaga tinanggap. Ngunit narito siya at napagtanto niya na ang bagay na ito ay tiyak na may kinalaman sa kanila. Dahil wala siyang pera, wala siyang ibang magawa kundi ang tawagan si Yeonggul. Ngunit hindi niya alam na sa kalukuyan ay hindi niya kayang tulungan ang sarili at wala siyang magawa kundi ang gumalagala sa mga lansangan sa ibang bansa. Habang nakaupo sa isang upuan para magpahinga, pinalayas pa siya ng mga walang tirahan. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos at nakakita siya ng isang pamilyar na mukha sa pahayagan. Si Jae-hyuk ay may pakikipag-ugnayan sa kanyang paaralan. Kaya gusto niya itong hanapin upang humingi ng tulong. Ngunit nakalimutan na siya ni Jae-hyuk. Hinabol niya ito at sinabi ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Akala niya niloloko siya nito, sinabi niya sa kanyang subordinate na bigyan siya ng pera para paalisin. Galit siyang pumunta sa opisina ni Jae-hyuk, sinabing gusto lang niya itong tulungan siyang suriin ang tungkol sa pag-enroll. Hindi niya gusto ng pera, ngunit dahil ibinigay na niya ito, nagpasalamat siya at naghintay hanggang sa umalis siya. Naalala ni Jae-hyuk na nakita niya ito sa isang party, kaya sinabi niya sa kanyang subordinate na tulungan siyang suriin ito. Nakahanap si Gayaong ng isang bahay para sa upa. Nakipagkasundo siya sa kanyang kasama sa kwarto na babayaran niya ang upa mamaya, ngunit matigas na tumanggi si Bong-suk. Kasabay nito, ang mga damit na ginawa ni Bong-suk ay ibinalik ng mga customer. Wala siyang sinabi at agad siyang tinulungan na ayusin ang damit. Nang makita ni Bong-suk na may talento siya, hinayaan niya itong manatili. Sa pamamagitan ng kanyang mga disenyo, lalong umunlad ang negosyo ng damit ni Bong-suk. Maghapon siyang tumatawa at nagbibilang ng pera, at sa wakas ay nakatanggap si Gaya ng magandang balita. Nagpa siya ang paaralan na bigyan siya ng pagkakataon na mag-interview. Kinuha rin niya ang pagkakataong ito, habang si Yeonggul ay gumagala-gala rin sa disyerto. Naglalakad siya mula umaga hanggang gabi, ngunit walang kotse ang huminto upang hintay. Siya ay gutom, uhaw at halos gusto ng sumuko, kaya nang huminto ang isang kotse, kumaway sa kanya, hindi siya makapaniwala at nagmamadaling tumakbo pala. Sa wakas ay nakasakay na rin siya sa isang sasakyan patungo sa isang lungsod sa Amerika at nang makarating siya sa paaralan ni Gayaong, masaya siya na parang isang bata pagkatapos na patuloy na magpasalamat sa driver. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at inalis ang balahibo ng pato sa kanyang ulo na nagpatawa sa mga estudyante. Pagkatapos ay pumasok siya sa paaralan na naglalayong hanapin siya kahit na mahirap siya. Kailangan pa rin niyang panatilihin ang isang imahe. Humiram siya ng labaha sa isang estudyante upang mag-ahit at nang makita ang mga damit na dinisenyo ng mga estudyante, naisip niya ang mga damit sa fashion show. Kaya si Yeonggul ay nagbago muli sa pinakagwapong lalaki. Ngunit nang tanungin niya ang guro, sinabi nitong walang pangalan na Gayaong at sa sandaling ito, dumaan siya sa tabi niya. Ang pag-asa ay uling nabasag at habang nalulungkot siya, isang dami ang lumipad patungo sa kanya at hinanap siya ng estudyanteng na walang damit at sinabihan siyang ibalik ito. Ang kanyang buong katawan ay hinubad at sa sandaling ito, nakita niya si Jae-hyuk na dati niyang kinainisan, ngunit ngayon ay mukhang isang anghel. Nais niyang humiram ng pera mula sa kanya, ngunit minamaliit siya nito at sinabing wala siyang pera na ipapahiram sa kanya. Nagalit si Yeonggul at pumunta sa lugar kung saan siya tumatanggap ng mga bisita. Hinawakan niya ang kwelyo nito at nagsimulang mag-away ng malakas. Habang nagmumura si Yeonggul, hinatak siya ng security guard palabas. Paglabas, tumingala si Yeonggul at tiningnan ang wallet na nakuha niya. Sinadya niya iyon, ngunit bago pa man niya ito mahawakan ay kinta na ito ibang tao. Nabol niya ito ng ilalye, ngunit hindi niya pa rin ito naabutan. Kung wala siyang pera para kumain, makakain lang siya ng mga tira-tira ng ibang tao. Ngunit ayaw pa siyang pakainin ng waiter. Naglalakad si Yeonggul na naawa sa sarili sa kare. Nakita niya ang isang kahon ng pizza na itinapon sa isang tindahan. Naghukay siya ng pagkain, ngunit hindi pa rin siya nabusog. Sa sanding ito, nagpadala rin si Gayaong sa kanya ng email. Salamat sa kanya, nananatili siya sa paaran at kumikita. Nararamdaman niya na ang pagkakakilala sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Hindi na matiis ni Yeonggul ang gutom, nagnakaw siya ng ilang tinapay, umupo sa gilid at kumakain habang umiiyak.
Paano siya, na isang maliit na boss, ay nauwi sa sitwasyong ito, pagkatapos kumain ay pinunasan niya ang kanyang luha. Natagpuan niya ang isang jacket sa basurahan, na isang magandang bagay para sa kanya ngayon, at nang hawakan niya ang bulsa, mayroon pa siyang pera, na isang hindi inaasahang kagalakan. Pumunta siya sa internet cafe, at agad na naisip na makipag-ugnayan sa kanya. Sa wakas ay nakita niya ang email ni Gayaong, at naiyak siya sa kahihiyan, na mayroon pa ring isang taong naaalala sa kanya sa mundong ito. Sa wakas ay hanap siya ng isang mapagkakatiwalaan, kaya bumalik siya sa paaralan ni Gayaong. Ngunit matagal na siyang nakaupo sa mga hagdan, ngunit hindi pa rin niya siya nakita. Sa sandaling ito, lumitaw si Gayaong sa likuran niya at tinawag siya. Lumingon si Yaonggul, lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakahanap din siya ng isang kakilala. Tumakbo siya at niyakap siya. Dinala siya ni Gayaong sa dormitoryo. At nang marinig ni Bong Sook ang sitwasyon, hula niya na siya ang mastermind sa pagnanakaw ng barko. Ang taong hinahanap ng pulis kamakailan, pinayuhan niya si Gayaong na i-report siya sa pulis kung hindi ay madadamay sila. Naniniwala si Gayaong na hindi niya ginawa iyon. Matigas siyang pinanatili siya doon, kung hindi, lilipat din siya. Ayaw ni Bong Sook na bitawan ang kanyang gintong gansa, kaya pumayag siya at naghintay hanggang sa bumalik siya sa dormitoryo. Tulog na tulog Yaonggul sa sofa, at sa mga sumunod na araw, tinulungan niya ang mga customer sa workshop. Ang pagpapasaya sa mga customer ang pinakamagaling niyang gawain. Nang makita niyang nagbuhat si Bong Sook ng tela, dali-dali siyang tumakbo upang tulungan ito, at walang bisa rito ang mga preconceptions nito kanya. Sa puntong nang tumawag ang pulis, tinulungan pa siya nitong itago. Upang hindi madamay si Bong Sook, umarkla si Gayaong ng ibang bahay, at nagsimula silang mag-alala sa kaniltusin sa pamumuhay, na nagpaalala kay Yaonggul sa mga lumang damit na pinulot niya noon. Kaagad siyang nakait ng ideya, kaya bili siya ng 2 lumang makinang pantahe. Pinulot ang mga damit na hindi na kailangan ng mga tao, at muling dinisenyo ang mga ito at ginawang mga bagong damit upang ibenta. Isang dayuhan ang nakatitig sa mga damit ni Yaonggul na nagsasabing ito ay kanyang sariling disenyo. Siya ay nagtataka kung bakit binago niya ang mga damit sa ganitong paraan. Lumabas na ito ay ang sikat na world-renowned designer na si Michael na nagbigay kay Yaonggul ng isang business card. Sinasabi na kung mayroon siyang oras, maaari siyang pumunta at makipagkita sa kanya, at walang naintindihan si Yaonggul. Hanggang sa pag-uwi niya, bigla siyang nakakita ng tiket sa fashion show sa wallet ni Jae-hyuk. Ang tatak ng mga damit na pinulot niya ay eksaktong kapareho ng pangalan sa business card, at sa wakas, nakilala niya ang isang celebrity sa mundo ng fashion. Alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon, at kinabukasan, pumunta siya sa kumpanya ni Michael. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabihan siya ng isang empleyado na maligo muna. Nagtataka si Yaonggul kung bakit kakaiba ang hangin, at nang nasa kalagitnaan na siya ng pagligo, sinabihan siya ni Ana na tumayo, at kahit na medyo nahihiya, tumayo pa rin siya sa pag-udyok nito. Sinabi ni Ana na napakagwapo niya, ngunit bakit siya gay, at dali-dali siyang sumagot na hindi siya gay, at lumabas na nagkamali si Ana. Dahil dumadal si Michael sa isang party, isinama siya ni Ana, at nang makita ni Jae-hyuk na dumating si Yaonggul, nilapitan niya ito at tinawanan, na sinasabi na hindi ito ang lugar na maaari niyang puntahan. Paalis na sana siya nang dumating si Ana at sinabing gusto siyang makita ni Michael. Kaya nakita ni Jae-hyuk ang isang celebrity sa mundo ng fashion na hindi niya maabot na kusang loob na yumakap kay Yaonggul. Ito ay nagpahanga sa kanya sa punto na halos magduda na siya sa kanyang buhay, at dinala ni Yaonggul si Ana upang makita ang kanyang workshop na ipinagyayabang na ito ay isang overseas extension workshop lamang niya. Nagsela si Gayaong nang makita niya itong nakikipag-usap ng masaya kay Ana, sa punto na nang sinabi ni Yaonggul sa kanya na ipakita ang kanyang talento. Sadyang sinasadyang niyang tapakan ang mga bagay ng wala sa ayos, na nagpatawa sa kanila at sinabihan siyang tumigil. Pumili si Ana ng ilang disenyo at sinabihan si Yaonggul na iwan ang kanyang numero ng telepono. Walang telepono si Yaonggul, kaya sinulat niya ang numero ng pampublikong telepono sa ibaba at ibinigay kay Ana. Pagkatapos, araw-araw siyang nanatili sa telepono at hindi man lang siya nangahas na umi. Nang hindi na niya ito kayang pigilan, dali-dali siyang tumakbo sa banyo, ngunit hindi niya inaasahan na tumunog ang telepono sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, nasagot niya ito sa oras, at muling pumunta si Yaonggul upang kita si Michael na gusbilhin ang kanyang disenyo. Mukhang nagtagumpay siya sa pagkakataong ito, at bumili siya ng isang tumpong karne at gulay, at masaya siyang parang bata, at naghanda ng hapunan sa ilalim ng dila upang magdiwang kasama si Gayaong. Nagulat si Gayaong at sinabi ni Yaonggul na bibili siya ng karne para sa kanya upang kainin sa hinaharap at ipagdiwang ang kanilang bagong buhay kasama niya. Nag-selfie silang dalawa at sinabi ni Yaonggul na sa hinaharap ang kanilang mga damit ay ibebenta sa buong mundo. Napakaraming kayamanan ang naghihintay sa kanila sa unahan. Ngunit sinira ng pagdating ni Jae-hyuk ang mainit na atmosfera na ito. Sinabi niya na dinadamay ni Yaonggul si Gayaong dahil hinahanap siya ng pulis dahil sa pagnanakaw ng bangka. Ayaw niyang makialam si Jae-hyuk sa kanyang mga gawain at kay Gayaong, kaya nang hindi sila nagkakasundo, nag-away sila, at pagkaalis ni Jae-hyuk, dumating ang pulis upang arestuhin si Yaonggul. Galit na galit siyang tumingin kay Jae-hyuk at naisip na siya ang nagulat sa pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Ang nagulat sa pulis ay ang anak na babae ni Sunhee. Ang kanyang layunin ay
mapatalsik si Gayaong sa paaralan at walang magawa siyang tumingin kay Gayaong ngunit napilitang sumakay sa kotse ng pulis. Siya ay nasentensyahan ng 1 taon at madalas nanubuli sa bilangguan at kinailangan niyang gawin ang maruming gawain at pinapawi pa ang sahig at naisip niya na nakulong siya dahil Jae-hyuk kaya galit na galit si Yaong-gul sa kanya. Ipinako niya na yak na aakyat siya sa tuktok upang walang numan ang aak sa kanya at si Gayaong dahil sa pagtatago ng isang wanted na kriminal ay pinatalsik sa paaralan at ipinatapon pabalik sa bansa. Pumunta siya sa isang pabrika ng pananahi upang magtrabaho ngunit pinuna siya ng direktor sa sobrang detalyado at hindi angkop para sa isang nagmamadaling pabrika ng pananahi na tulad nito at wala na siyang ibang mapuntahan. Bumalik siya sa workshop ni Yaong-gul ngunit sarado na ang workshop at may nakalagay pang for rent na karatula sa pinto. Pumunta siya sa mga kumpanya para sa mga panayam ngunit dahil sa kanyang antas ng kaalaman, palagi siyang tinatanggihan. Sa kabilang gumamit siya ng mga sirang tela upang gumawa ng mga damit para sa warden ng kulungan at dahil ipinanganak pa lang ang anak ng warden, nagustuhan niya ito. Di nagtagal, dumating ang warden at nagbigay ng isang litrato at nagtanong kung kaya niyang gumawa ng ganoong damit. Para kay Yaong-gul, maliit na bagay lang ito, ngunit nang buksan niya ang litrato, nagulat siya, ang damit na ito ay dinisenyo niya. Ibinenta ni Michael ang kanyang disenyo sa isang international fashion show na nangangahulugang binili niya ang kanyang disenyo dahil sa kanyang magandang pagganap. Hindi lamang siya nakakuha ng sweldo, ngunit nakalaya pa siya ng mas maaga at ang kanyang mga kaibigan ay dumating upang sunduin siya at pagdiwang na nagpasaya sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na dumating ang taong iyon upang dalhin siya sa kanyang boss. Lumabas na naalala pa rin ni Tae-san na tinukso niya ang kanyang babae. Ang kaawa-awang si Yaong-gul na nakatakas pa lamang sa kuweba ng lobo ay pumasok naman sa bibig ng tigre at habang nasa daan, sinabi ng kanyang kaibigan na balik na si Jae-hyuk sa bansa. Biglang sumigla si Yaong-gul at sinamantala ang pagkakataon nang hindi siya nakatingin, dali-dali siyang tumakas at nang makita niya si Jae-hyuk, agad siyang sumugod at sinuntok ito. Siyempre, hindi siya sumuko kaya hinubad niya ang kanyang jacket at naghanda na lumaban at itong magpatuloy ni Yaong-gul sa pakikipaglaban ngunit binagsak siya Jae-hyuk at hindi siya sumuko at sumigaw. Sinabi niya na umasa lamang siya sa kanyang mayayamang magulang upang magkaroon ng kaunting pera. At kasabay nito, pinatalsik si Gayaong dahil hindi siya makabayad ng renta. At dinala niya ang kanyang mga gamit sa labas at nabali pa kanyang bukong-bukong. Sa sandaling ito, naramdaman niya na siya ay labis na miserable. Pinigilan niya ang kanyang mga luha at pinulot ang mga kalero at kawali at pagkatapos ay hinila ang kanyang bagahe at gumala sa mga kalye. Hindi sinasadyang nakita niya ang workshop ni Yaong-gul na naghahanap ng designer at muli siyang nabuhayan ng pag-asa na bumalik sa kanyang workshop at nang makita niyang bukas talaga ang pinto, tuwang-tuwa siyang pumasok. Nang makita niya na hindi si Yaong-gul ang boss, agad na nawala ang pag-asa ni Gayaong at nalaman ng boss na siya ang babaeng kasama ni Yaong-gul. Kaya hinawakan niya ang buhok nito at hiniling bayaran siya sa kanyang mga pagkalugi at lumabas na lahat sila ay nagdusa ng matinding pagkalugi dahil kay Yaong-gul at dahil hindi nila siya mahanap ngayon. Ibinuhos nila ang kanilang lit sa kanya. Nang bumalik si Yaong-gul at makita ang eksena, nag-atubili siya. Nang lumingon siya, nakita niyang hinahak din siya ng mga tauhan ni Tae-san, kaya pinabayaan niya si Gayaong at umalis. Habang nakaupo sa bus, lalo siyang nakonsensya at naramdaman niya na hindi siya tunay na lalaki, kaya bumaba sa bus at tumakbo pabalik sa lugar, ngunit hindi niya siya kita doon. Bumalik si Gayaong miserable sa dahan ni Soon-hee at humiling na hiramin siya ng kaunting pera, dahil ang tiyahan na ito ay dating sa kanyang mga magulang at kung hindi siya bibigyan ng pera, mananatili siya roon. Sinabi ni Soon-hee na tatawag siya ng pulis, ngunit nagbanta si Gayaong na ibubunyag ang lahat sa mga reporter, kaya wala siyang ibang pagpilian kundi makipugnayan. Pumunta si Gabodega at inilayo niya ang mga gamit, inilat ang isang tabla at pagkatapos ay kumuha ng kumot at naghanda na manatili roon ng magdamag. Ngunit nang makita niya ang kanyang sarili na puno ng sugat, hindi siya mapigilan sa pag-iyak at hindi siya makatulog kaya nagdrawing siya ng disenyo. At pagkatapos ay nakakita siya ng ilang mga sirang tela at nagsimulang gupitin at tahiin sa buong gabi. Napakabilis lumabas isang bag jacket at kinabukasan, nakipag-ugnayan siya kay Jae-hyuk na nag-aalala sa disenyo ng kumpanya. Si Anna ay dating kasinta niya, ngunit nagkabalikan na sila. Gayunpaman, ang kandisenyo ay palaging hindi gusto, kaya pumayag siyang makita si Gayaong sabi. Sinamantala niya ang pagkakataon na sinasagot ni Soon-hee ang mga tanong ng mga reporter at tinanong siya ng pera para sa pamasahe at wala siyang ibang pagpipilian di ibigay ang pera. At ang jacket na suot niya ay patuloy na pinupuri ng mga reporter. Ang kapal ng mukha ni Soon-hee na sabihin na ito ay kanyang disenyo, ngunit galit na galit siya at nang dumating siya sa restaurant, agad na ipinakita ni Gayaong ito sa kanya at naisip niyang nilalandi siya nito. Ngunit hindi niya inaasahan na gusto lang ni Gayaong na ipakita ang jacket at sinabi niya na marami pa siyang disenyo at gusto niya itong magbayad ng deposito para sa pakikipagtulungan. Dahil ang kanyang mga gamit ay nakakulong at kailangan niyang tulungan si Yaong-gul na bayaran ang kanyang mga utang upang makuha ang mga ito, nangako si Jae-hyuk na isasaalang-alang niya ito at ibinalik pa siya. Sa sandaling ito, ang kahabag-habag na si Yaong-gul ay pumunta rin upang hanapin siya at nabasa siya ng tubig mula sa kotse ni Jae-hyuk at nang makita niyang bumaba si Gayaong sa kotse, tuwang-tuwa siya. Pagkatapos, bumaba si Jae-hyuk sa kotse at binigyan siya ng payong. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng pait at wala siyang masabi at sa panahong ito, hindi rin siya nasa mabuting kalayan. Dahil nilandi niya ang babae ni Tae-san, sa huli, kailangan pa rin niyang harapin ito at hinawakan siya nito, binugbog siya at sinabing papatayin siya. Wala nang ibang magawa si Yaong-gul kundi ilabas ang kanyang kayamanan na sinasabing siya ang nagdisenyo ng damit na ito at ang kanyang meat ay maaaring lumabas sa
palabas ni Michael. Ano ang halaga nito? Gumuhit siya ng isang malaking tanawin para kay Tyson. Nasasabing gagawin niya ang lahat upang matulungan siyang kumita ng maraming pera. Nagpasya si Tyson na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nakatakas si Yeonggul sa kamatayan at narinig niya ang address ni Gayaong at pumunta siya dito. Ngunit hindi niya inaasahan na makita ang eksenang ito. Pagkabalik pa lang ni Gayaong sa tindahan, tinanong na siya ni Soon-hee kung bakit siya nakakaw ng tela sa tindahan. Sa totoo lang, naiinggit lang siya sa senyo ni Gayaong at pinilit niya itong hubarin ang kanyang jacket at tiniis ni Gayaong ang kahihiyan at hinubad kanyang jacket. Pinababayaran pa ni Soon sa kanya ang masahe at nang hawakan niya niyang bulsa, nawan kanyang pera at labis siyang nahiya at sa sandaling ito, dumating si Yeonggul. Walang awa niyang itinapon ang isang tumpok ng barit at tinanong si Gayaong kung gusto niyang sumama sa kanya at pumayag si Gayaong. Inabot niya ang kanyang kay upang hawakan siya at umalis silang dalawa ng mama at lumingon si Yeonggul upang tingnan si Soon-hee. Naalala niya ang utang na ito at upang makuha muli ang nakakulong na bagahe ni Yeong, bumalik silang dalawa sa dating workshop sa kabila ng ulan. Sinubukan ni Yeonggul ang lumang susi at gumana pa rin ito at maya niyang kinawayan si Gayaong, kaya muling pumasok ang dalawa sa lugar na matagal na nilang hindi napuntahan. Pumasok si Yeonggul sa opisina at nakita na pareho pa rin ang loob. Nakita niya ang mga aklat at nagpalit siya ng meat at kita niyang nagpapalit din siya ng damit. Dali-dali siyang lumingon at nakita ang kanyang bagahe na nakakalat at hawak pa rin niya ang litrato nilang dalawa na nagpapaala sa kanya ng mga magagandang alaala noon. Ang kanyang puso ay malinaw na naantig, ngunit nagsalita pa rin siya ng sangat sa kanyang puso. Bakit niya dadala ang mga kalat na ito? Sa totoo lang, itinatago lang niya ang kanyang panloob na damdamin. Pinigilan Gayaong ang kanyang mga luha at kinabukasan, dala niya siya sa tindahan ng kanyang kaibigan. Iniwan niya siya at pumunta sa bangko upang mag-apply para sa pautang. Ngunit wala siyang tagapanagot kaya kuha niya ang damit na dinisenyo niya, ngunit hindi naniwala ang empleyado. Wala siyang ibang magawa kundi umalis at kahit na nabawi na niya ang ilang utang, malayo pa rin ito sa sapat. Sa sandaling ito, muli niyang nakita si Ana at nagbatian silang dalawa at umalis na magkasama habang nag-uusap at nagtatawanan at nakita ni Gayaong ang eksenang ito. Labis siyang nakaramdam ng kapaitan at gustong makipag-ugnayan ni Yeonggul kay Michael sa pamamagitan ni Ana dahil kailang tanungin si Michael tungkol sa pera para sa disenyo. Sinabi ni Ana na tutulungan niya siya at masaya silang nag-usap at aksidenteng nalasing si Ana at hinayaan si Yeonggul na ihatid siya sa kanyang bahay. Pagkalabas pa lang nila, nakasalubong nila si Jae-hyuk. Walang duda na binugbog siya ulit at nang bumalik siya sa tindahan, tulog na si Gayaong. Nang makita niya ang kanyang mga lumang sapatos, naisip niya ang magandang sapatos ni Ana at naawa si Yeonggul sa kanya at humiga siya mismo sa tabi ni Gayaong. Sa sandaling ito, nagising si Gayaong at kinumutan siya at kinabukasan, ibinigay niya kay Yeonggul ang kanyang disenyo at nang buksan niya ang unang pahina, nagulat si Yeonggul. Nang tingnan niya ang pangalawang pahina, lumiwanag ang kanyang mga mata at lahat ng mga damit ay naging mangyayaring produkto na lumitaw sa harap niya at parang nakita niya ang napakaraming pera na kumakaway sa kanya. Pagkatapos ay gumiti siya kay Gayaong, kaya nagsimula siyang mag-makeup kay Gayaong at sa huli ay pinili niya ang damit na ito para sa kanya. Nang makita niya na may kulang pa, nilagay niya ang buhok ni Gayaong sa likod at binuksan ang pinakamataas na pindutan ng kanyang damit. Hindi ko sinasabi ito, Yeonggul. Pinaplano mo bang ibenta si Gayaong? Pumunta siya sa kumpanya ni Jae-hyuk at tila gusto nitong alamin ang iniisip ni Gayaong. Direkta siyang nagsabi na gusto lang niyang bilhin ng buo ang kanyang disenyo. Hindi ito matanggap ni Gayaong dahil gusto niyang makipagtulungan at gusto niyang magbayad si Jae-hyuk ng paunang bayad para sa disenyo at produksyon. Sa huli, nakipagkasundo pa rin si Jae-hyuk at hinayaan si Yeonggul na idala ang numero ng kumpanya at numero ng account sa kanya. Natanggap ni Yeonggul ang pondo ng pagsisimula at muling binuksan ang pabrika, ngunit ginamit ang lahat ng pera upang bayaran ang mga utang na nagresulta sa kawalan ng pera upang makabili ng tela at muli niyang pinuntirya si Jae-hyuk. Hinayaan niya si Gayaong na tanungin siya para sa ilang tela. Hindi sumagot si Sinabi na magtatayo siya ng fashion empire na pangalang Taan. Kasabay nito ay nagpinta siya ng magandang kinabukasan para sa kanya. Pagkatapos ay pinasok niya ang babaeng empleyado ng maikling damit para ipakilala ang bagong damit. Ginawang isang high-end na international designer. Kaya pintahan niya siya at sa oras na ito, si Gayaong ay nagnanakaw ng tela sa bodega. Kahit na alam niyang mali ito, ginawa pa rin niya ito para kay Yeonggul. Para makuha ang isang rolyo ng tela, umakyat siya sa isang pushcart, ngunit hindi niya maabot ito at sa sandaling ito, mulas ang pushcart paatras at nahulog siya. Agad siyang sinalo ni Jae-hyuk. Ang sandaling ito ay nagpakilig kay Jae-hyuk habang si Gayaong ay nag-aalala. Si Jae-hyuk ay nalilito pa. Paano niya malalaman na si Gayaong ay nagnanakaw ng tela? Sinabi lang niya ang ilang salita at agad siyang naniwal. Naalala ang nangyari, hindi na pigilan ni Jae-hyuk na mapangiti at nang makita muli si Gayaong sa bus stop, gusto niya siyang ihati. Gusto niya talagang umiwas, ngunit tinawag niya ang pangalan niya.
Walang nagawa, sinabi ni Gayaong na kinuha niya ang tela para gumawa ng mabilis. Naunawaan ni Jae-hyuk, ngunit hindi nagsalita at sinabi pa sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, maaari niya siyang hanap. Sa bilang banda, pinuntahan ni Ana si Yeonggul. Masayang-masaya siya dahil akala niya gusto siya nito kaya siya pinuntahan. Ngunit hindi niya inaasahan na dumating ito para magpakita ng lakas. Gusto niyang gamitin ang pera para ipadala si Gayaong sa ibang bansa para manirahan. Huwag hayaan si Gayaong na hadlangan ang kanyang kinabukasan. Nagalit din si Yeonggul at sinabi kung bakit siya nagpakita sa harap niya para utusan siya. Ngunit pagkatapos ay hinalikan niya si Ana. Ang layunin ay makapaghiganti kay Jae-hyuk at naabot niya ang kanyang layunin. Pagkaalis nila, nagbanggaan ang apat. Nang makita ang kanyang kasintahan na naroon ay nagbago ang ekspresyon ni Jae-hyuk. Nakasinggalit din ay si Gayaong. Ayaw niyang kausapin si Yeonggul. Nakita ni Yeonggul ang telang dinala niya pabalik, ngunit hindi siya nagpasalamat. Sa halip ay sinumbatan siya dahil sumakay siya sa kotse ni Jae-hyuk na ikinatuwa niya. Tinitigan niya ang marangyang kotse. Hindi pa siya kailanman naging ganoon kadesperado sa pera. Isang araw ay makakabili rin siya ng ganitong marangyang kotse. Nang walang pondo sa pagsisimula, ginamit niya ang disenyo para makipagpalitan kay Jae-hyuk. Ngunit hindi niya hahayaang kumita ng pera ang kalaban ng ganoon kadali. Pagbalik niya, inutusan niya ang pabrika na gumawa ng disenyo ng mabilis at sa araw na nagdaos ng pagpupulong ang kumpanya ni Jae-hyuk, isang fashion show ang ginanap din sa workshop ni Yeonggul. Ang natatanging disenyo ay nagdulot ng papuri sa lahat. Labis siyang natuwa, ngunit si Gayaong lamang ang hindi dahil iyon ang kanyang disenyo. Nais niya na kung tumanggap ka ng pera mula sa iba, kailangan mong maging tapat. Ngunit hindi alintana ni Yeonggul ang mga bagay na iyon at mabilis na dumating ang mga order. Maaari na siyang magbilang ng pera at nang matanggap ang tawag ni Ana, hindi niya pinansin ang nararamdaman nito. Umalis na lang siya at iniwan siya na umiiyak sa sakit at sa oras na ito, lasing na dumating si Jae-hyuk. Nakita niya ang kama ni Gayaong at humiga. Gusto niya siyang gisingin, ngunit hinila siya pababa at hinalikan. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Yeonggul pagbalik niya. Sumigaw siya at sigaban si Jae-hyuk, sinuntok ang kanyang mukha, baliw siyang binugbog siya at kinuha ang mahabang upuan para ipupok. Mabuti na lang at pinigilan siya ng kalihim ni Jae-hyuk. Tinulungan ni Gayaong si Jae-hyuk na bumangon at inilabas siya. Labis na nagsiselo si Yeonggul. Sino ang nagsabi na lumabas siya para manligaw ng ibang babae? Ngayon ay namaan siya ng karma. Kinabukasan ay nakaranas si Jae-hyuk ng malaking problema. Ang disenyong binili niya ay ginaya at ibinenta ng maramihan. Nagbihis ng maayos si Yeonggul at pumunta sa kumpanya ni Jae-hyuk. Nang makita ang pangit na ekspresyon sa mukha ni Jae-hyuk, labis siyang natuwa. Sinabi ni Jae-hyuk na idedemanda niya siya, ngunit hindi siya natakot dahil matagal na niyang nirehistro ang copyright ng disenyo na naging sanhi upang magalit ang mga tao sa punto na gusto nilang bugbugin siya. Si Jae-hyuk ay nasa isang kalagayan ngayon, nagsimula na ang pabrika sa ibang bansa sa produksyon. Kung walang karapatang gumawa, ang lahat kailangan silahin. Binigyan siya ni Yeonggul ng 2 pagpipilian, magbayad ng 50 bilyon at pumunta sa bilanggan o mamuhunan sa kanya ng 5 bilyon upang kumita ng 50 bilyon. Nang makita ang mga pampaganda sa tindahan, habang naglalakad sa kalye, naisip niya na si Gayaong ay wala kahit ganito, kaya pumasok siya at personal na pumili ng isang set para ibigay sa kanya. Ngunit pagbalik niya sa workshop, nakita niya si Jae-hyuk, dumating ito upang tanungin si Gayaong. Ngunit hindi naunawaan ni Yeonggul ang sitwasyon niya at nagalit lang at sinira pa ang regalo. At sinabi naman ni Gayaong sa kanya pagkatapos niyang malasing, "Ano man ang gawin mo, mananatili ako sa tabi mo." Sa oras na iyon, nagkunwaring tulog si Yeonggul at narinig niya ang lahat. Sa kabilang banda, nag-aalala si Jae-hyuk nang dumating si Sohee at sinabi sa kanya na idemanda si Gayaong dahil sa nanakaw ng mga disenyo ng kumpanya. At ang ideyang ito ay ibinigay ni Ana. Mabilis na pinuntahan siya ng legal department ng kanyang kumpanya at si Yeonggul ay nagmamalaki dahil sa inis niya kay Jae-hyuk. Inisip niya na kapag kumita siya ng pera, bibili siya ng bahay para kay Gayaong. Ngunit sa oras na ito, nakatanggap siya ng balita na dinemanda si Gayaong. Galit siyang pinuntahan si Jae-hyuk at sinabi sa kanya na sa kanya na lang siya mag-focus, huwag saktan si Gayaong. Sa totoo lang, siya ay nagtaya na hindi niya isusuko ang 50 bilyon para sa kanya. Kapag demanda siya, magtatapos ang kanyang career bilang design. Walang nagawa si Yeonggul kundi sumuko at sinabing siya ang gawa ng lahat. Naglabas si Jae-hyuk ng isang dokumento na humihiling na pirmahan niya na kinikilala na inutusan siyang magnak-disenyo na. Tumawa siya, isinulang ilang salita na taranta Jae-hyuk dito. Galit na galit si Jae-hyuk at ni Yeonggul ang dokumento at sinabing ibilanggo na lang sila. Kung masik ang buhay ni Gayaong, dadalhin niya siya. Pagkatapos, itinapon niya raso ng papel sa mukha ni Jae-hyuk at umalis. Mukhang kalmado sa labas, ngunit sa loob ay aalala pa sinabi ni Gayaong hayaan silang idemanda. Kahit na kailangan niyang magpinta, mapapatunayan niya ang kanyang giging inosente. Ngunit si Yeonggul ay labis na inis, iniisip na sisirain niya si Gayaong dahil dito. Hindi niya kaya. Kaya umupo siya sa tabi ng kama ni Gayaong buong gabi at sa wakas ay nagpasya siya. Si Jae-hyuk ay labis ding nalulungkot nang makita na hindi siya kinontak ni Yeonggul. Hindi na rin siya naghanda na idemanda si Gayaong. Sinabi niya sa kanyang kalihim na maghanda ng 50 bilyon. Ngunit dumating si Yeonggul sa oras na ito. Hindi siya dumating para pumirma, ngunit para magmungkahi ng isang pakikipagtulungan. Ibinigay niya ang kanyang disenyo mula sa fashion show ni Michael. Sinabing kinilala ni Michael ang kanyang kakayahan at ang kakayahan ni Gayaong ay kinilala din nila. Hanggang nakikipagtulungan si Jae-hyuk sa kanila, magiging kapakinabang ito pa sa lahat. Sa wakas ay medyo nag-alinlangan si Jae-hyuk at nagpasya siyang kanselahin ang kaso. Nagkita-kita ang ilan sa kanila.
Nang makita ang mahal na presyo sa menu, nagulat si Yeonggul at Gayaong. At si Jae-hyuk ay pumunta doon para insultuhin si Yeonggul. Sinabi na hindi siya makikipagtulungan sa isang taong tulad niya at pinayuhan si Gayaong na huwag sayangin ang kanyang talento sa ilag ng walang bentang tao. Nagalit si Yeonggul, pinigilan siya ni Gayaong at nagsimulang mag-sarcastic. Sinabing gusto niya bang baluktutin ang katotohanan, iyon ay kanyang disenyo. Alam nilang lahat ang apat, siya ang dapat mahiya at nang matapos siyang magsalita, naghanda siyang umalis. Nakaramdam si Yeonggul ng init na hindi pa niya nararamdaman, hinawakan niya ang kamay ni Gayaong at umupo. Sinabi sa kanya na kumain muna sila bago umalis dahil naka-order na sila. Gusto pa ni Jae-hyuk namang isulto kay Yeonggul at sinabing kumain na siya dahil sa buong buhay niya ay hindi na makakakain ng ganito kasarap at pagkaalis ni Jae-hyuk. Dalawa silang nagpigil ng pait sa kanilang mga puso at nagsimulang kumakain habang umiiyak. Ang mga mahihirap ay talagang nahihirapang magtagumpay. Si Yeonggul ay naging modelo, suot ang mga damit na kanyang dinisenyo at kinunan ng litrato. Ganoon din si Gayaong. Pagkatapos ay in-edit nila ang mga larawan at ginawang album. Sumulat siya ng isang liham para sa sikat na designer na si Michael. Isinulat ni Yeonggul ang kanyang pangalan dito. Ito ang magiging pag-asa nila. Nang gabing iyon, isang ring ng telepono ang gumising sa kanya at nang marinig niya ito, agad siya gising. Iyon ang tawag ni Michael. Nagising din si Gayaong nang marinig ang ingay at nang makita siyang ganoon ka-excited, kinabahan din siya. Sinabi sa kanila ni Michael na pumunta sa ICA sa susunod na linggo para makipagkita sa kanya. Labis silang na-excite, kinuha ang mga damit para suriin. Inangat ni Yeonggul ang mukha niya. Tinanong siya kung alam niya kung ano ang pinakagusto niyang gawin kapag nagkapera siya. Ito ay ang maghanap ng bahay para mapalipat siya mula sa workshop na ito. Ayaw nang itago ni Gayaong ang kanyang nararamdaman. Kusang loob siyang hinalikan siya. Sinabi ni Yeonggul na hindi maaaring ganoon ang direktor at empleyado. Ngunit sa loob ay kinakabahan siya at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang pagmamahal sa isang tao ay ganoon kaingat. Si Gayaong ay nahihiya at masaya at nagsimula silang maghanda para sa kanilang biyahe sa ibang bansa. Nag-empake sila ng sample ng meat at pinadala sa SEA. Sinabi pa ni Taisan sa isang tao na bigyan siya ng kaunting pera. Ibinigay agad ni Yeonggul ang pera sa kanya para itago na ikinatuwa niya. Ito ang unang pagkakataon na sumakay sila sa eroplano ng magkasama. Hinawakan ni Yeonggul ang kanyang kamay at nagpasalamat. Naluha si Gayaong, naramdaman niyang sulit ang lahat ng ginawa niya. Ang unang bagay na ginawa nila pagdating sa SEA ay ang hanapin si Michael. Nag-ayos ang lahat at nagplano pa si kumain sa labas. Habang nag-aayos siya, mating si Jae-hyuk. Nakita niyang hindi siya sumasagot kaya sinanyang pumunta sa SEA. Sa oras na ito, medyo awkward ang pag-uusap ng dalawa pagkatapos magtanong ko sa flight ni Gayaw. Naghandang umalis ngunit pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Yeonggul. Isang lalaki at isang babae, nagkamali na naman ng pagkakaintindi si Yeonggul. Sa daan pabalik, halata namang hindi siya masaya tulad ng pag-alis nila. Sinabi ng isang flight attendant na may gustong makipagkita sa kanya sa first class. Nag-alinlangan si Gayaong sandali bago pumula. Malungkot na idinilat ni Yeonggul ang kanyang mga mata. Sa harap ni Jae-hyuk, hindi siya komportable. Pinayuhan siya ni Jae-hyuk na tapusin muna ang kanyang pag-aaral. Sinabi naman ni Gayaong na hindi na siya makakapag-aral pa ngayon. Marami pa siyang dapat gawin. Sinabi ni Jae-hyuk na umupo siya kasama niya. Ngunit tumanggi siya at bumalik kay Yeonggul at maingat na inayos ang kanyang paa, ang biyaheng ito sa ibang bansa. Plano ni Michael na tulungan ang kanyang brand na makapasok sa department store at magsimula muna sa ibang bansa bago sumulong sa buong mundo. Nag-celebrate silang dalawa at pinag-usapan ang mga magagandang bagay noon. Sa oras na ito, sinabi niya na hindi siya inaresto dahil sa sumbong ni Jae-hyuk. Labis na nagalit si Yeonggul. Iniisip na gusto niyang gamitin ang bagay na ito upang hindi na niya galitin pa siya. Naghiwalay silang dalawa ng hindi masaya para opisyal na simulan ang kanilang karera. Naghanda si Yeonggul ng business cards para sa lahat. Masayang-masaya ang mga empleyado. Nakatanggap din siya ng sarili niyang business card bilang pangunahing designer at si Yeonggul ang presidente. Mukhang gumaganda ang lahat dahil sa paglalaro ni Yeonggul sa babae ni Jae-hyuk. Ang kanyang karera na nagsisimula pa lang ay nasugpo. Kahapon lang dahil nag-away sila ni Ana at Jae-hyuk. Kaya tinawagan niya si Yeonggul kahit na simple lang ang pag-inom nila ng alak. Ngunit hindi makatulog si Gayaong buong gabi at hanggang kinabukasan ay hindi pa rin bumalik si Yeonggul. Nalaman ni Jae-hyuk ang tungkol dito at sa galit niya ay sinabi niya sa mga tao na sirain si Yeonggul. Dahil dito, tumaas ang upa, binawi ang puhunan at hindi siya pinapayagang umutang. Biglang nahirapan ang pabrika ni Yeonggul. Ibinigay ni Gayaong ang kanyang savings book para tulungan siya. Kahit sinabi niyang hindi na kailangan, hindi niya pa rin mapigilang itanong ang password. Nalaman ng mga reporter sa pamamagitan ni Ana, nalaman nila ang balita tungkol sa kanyang pakikipagtulungan kay Michael, kaya pumunta sila para mag-interview. Nalaman din ni Sonhee ang balita at pinuntahan siya. Hindi talaga siya nahihiya. Tila nakalimutan na niya ang lahat ng masasamang nangyari noon at nagmungkahi pa ng pakikipagtulungan kay Yeonggul para makapasok sa SE market dahil ang kanyang fashion store sa Korea ay number 1 din. Idagdag pa ang impluwensya ni Yeonggul sa ibang bansa. Masasabing kapakinangan ito para sa dalawang panig. Naisip niya na binubuli siya ni Sonhee mula pa noong bata pa siya. Galit na galit si Gaya sa kanya. Mari siya tumutol sa pakikipagtulungan ni Yeonggul kay Sonhee. Ngunit sa paningin ni Yeonggul, hanggang di kapakinabangan ito sa karera, walang permanenteng kaaway. Kahit sinabi ni Gayaong na kinamumuhian niya si Sonhee, may sarili pa rin siyang desisyon. Napakabilis sa presensya ng mga reporter.
Formal na nilagdaan ni Yeonggul at Sunhee ang isang kasunduan sa kooperasyon. Upang pakalmahin si Gayaong, bumili si Yeonggul ng telepono para ibigay sa kanya. Pumunta ang lahat sa teknisyan para magdiwang, at nang makita niyang malungkot si Gayaong, niyakap niya ito. Sa daan public, muling ipinahayag ni Gayaong ang kanyang saloob na kung kailangan niyang makipagtulungan sa matandang babae, aas na siya. Hindi niya malilimutan ang sakit na ginawa sa niya ng babae. Hindi siya napapayag ni Yeonggul, kaya hinila niya ito pauwi. Ngunit nang makarating sila sa pinto, nakita nila si Ana na naghihintay. Walang malang binita ang kamay Gayaong. Sinabi ni Ana na may gustong pag-usapan ni Yeonggul. Magkasama silang umalik at lumuha si Gayaong. Hindi niya maiwasang itanong sa kanya kung hindi pa siya uwi ngayon, diba? Pagkatapos ay sinabi ni Yeonggul ang mga salitang nakasakit sa kanya. Ano ang pakialam mo? Pagtingin sa likod ng dalawang taong umaalis, lubos na nalungkot si Gayaong. Sinabi ni Ana na naghiwalay na sila ni Jae-hyuk at gusto niyang baguhin ang kanyang target. Nang tumawag si Jae-hyuk kay Yeonggul, sinagot ni Ana ang telepono. Kung mas naiinip siya, mas nasisiyahan siya, ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito ay nagsusulat si Gayaong ng isang liham ng pamamaalam. Bagamadi labag sa kalooban, mas gusto niyang mamatay kaysa makipagtulungan kay Sunhee. Kaya gusto niyang umalis, at sa sandaling ito, dumating si Jae-hyuk at nakita si Gayaong na umiiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit niya sinasayang ang kanyang oras dito. Araw-araw kumakain ng instant noodles, hinila niya si Gayaong at tinanong sa huling pagkakataon. Gusto ba niyang sumama sa kanya o tumanda sa ilalim ni Yeonggul na kararating lang? Tiyak siyang hindi siya aalis, kaya sinabi niya sa kanyang sumagot, ngunit hindi niya inaasahan na pipiliin niya si Jae-hyuk. Sa galit, itinapon niya ang mga bagahe nito sa labas. Ngayon ay saya siya, ngunit tingnan natin kung paano niya susuyuin ang kanyang asawa sa hinaharap. Hinila ni Jae-hyuk si Gayaong at si Yeonggul. Pagkatapos magalit ay nagsisi. Gusto ni Jae-hyuk na manatili siya sa kanyang bahay. Ngunit lumabas si Yeonggul at hinila ang kanyang kamay. Tinatanong kung saan siya pupunta. Talaga bang aalis na siya dahil sinabi niya sa kanyang umalis? Hinila niya si Gayaong sa likod niya at malambot pa rin ang puso nito. Sinabi ni Yeonggul sa kanya na huwag basta-basta umalis sa bahay at huwag siyang maliitin. Ang kaunting lambing niya ay nagpasaya kay Gayaong at ang pakikipagtulungan ni Yeonggul ay nakaapekto sa kumpanya ni Jae-hyuk. Nang malaman na ang 50 bilyong won na ininvest ni Sunhee para sa kanya ay puro utang sangko, ginamit niya ang kanyang koneksyon upang harangan ang utang, ngunit pinagbantaan siya ni Sunhee. Sinabi niya na alinman sa kasuhan si Gayaong para makuha ang copyright ng disenyo o mamuhunan siya ng 100 bilyong won para bilhin ang kalahati ng stock. Si Jae-hyuk ay isa ring malupit na tao. Tinawag niya si Gayaong at sinabing gusto niya ito. Kung hindi siya makukuha ng iba, hindi siya makukuha ng iba, kaya sinabi niya sa kanyang magtrabaho sa kanyang kumpanya. Kung hindi, sasampahan niya ng kaso si Gayaong at Yeonggul sa panggagaya. Sa oras na ito, si Yeonggul ay gumagawa ng damit sa kanyang sariling mga kamay na gustong sorpresahin si Gayaong. Nang makita siyang umuwi, dali-dali niyang tinakpan ito, ngunit si Gayaong ay malungkot. Akala ni Yeonggul ay nairita lang siya. Ang mga disenyo ni Gayaong ay napakapopular at sa sandaling inilunsad, ito ay mabilis na nabenta na may mga order na patuloy na kumikita ng hanggang 50 bilyong won. Tuwang-tuwa si Yeonggul na niyakap siya at ang lahat sa workshop ay masayang sumunod. Sinabi ni Yeonggul sa kanya na ang pagdurusa ay tapos na, ngunit hindi niya alam na malapit na siyang iwan ni Gayaong. Nagtrabaho siya magdamag upang tapusin ang damit at may pag-asa na isinulat ang mga pagbati sa kaarawan sa kanyang notebook. Sa unang pagkakataon ay isinulat niya, ikaw ay mananatiling aking nakababatang kapatid. Pagkatapos ay binura niya ito. Pagkatapos ay isinulat niya, ikaw ay mananatiling babae ni Yeonggul at binura rin ito. Sa huli, isinulat niya, ikaw ay mananatiling aking swerteng diyosa. Nang magising si Gayaong, nakita niyang nagluluto siya. Nang makita niya ito, sinabi niya, maligayang kaarawan. Nang makita ang isang mangkok na puno ng kanin, naantig si Gayaong hanggang sa maiyak siya. Ito ang unang pagkakataon na may nagdiwang ng kanyang kaarawan. Itinulak ni Yeonggul ang regalo. Sinabi niya rin na sa bawat kaarawan niya, magluluto siya para sa kanya na maituturing na isang deklarasyon ng pag-ibig. Si Gayaong ay lumuluha habang nagpapalit ng damit. Ngunit kailangan niyang isuot ang damit na ito sa kumpanya ni Jae-hyuk. Gayunpaman, hindi tinupad ni Jae-hyuk ang kanyang salita. Kinasuhan pa rin niya at pakiramdam ni Yeonggul ay may kakaiba kay Gayaong ngayon. Tumawag siya sa kanya, ngunit ang ring ng telepono ay tumunog sa opisina. Tiningnan niya ang telepono nito at agad na naintindihan. Lihim na nakipagkita si Gayaong kay Jae-hyuk. Kaya pumunta siya sa kumpanya ni Jae-hyuk at nakita niya si Gayaong at ang direktor ng disenyo na nag-uusap tungkol sa trabaho. Sa wakas, napatunayan ang kanyang hinala. Akala niya ay kusang pinili ni Gayaong ang malaking kumpanya, kaya umalis siyang nabigo. Galit siyang pumunta at hinanap si Jae-hyuk. Sinabing wala silang relasyon ni Ana. Sinabi niya na huwag na siyang makialam kay Gayaong, ngunit halatang huli na ang lahat. Ngayon ay kumita na rin si Yeonggul ng kaunting pera, kaya bumili siya ng kotse. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis na sinasabing kailangan niyang pumunta para sa interogasyon. Kinopya ni Jae-hyuk ang mga gawa ni Ana para ibenta. Dahil mayroon siyang criminal record, hindi siya pinaniwalaan ng taga-usig. Walang habas na naglabas ng ilang ebidensya at sinabi sa kanyang makipag-ayos sa nagsampa ng kaso. Gusto niyang hanapin si Jae-hyuk, ngunit nakita niya siyang hinahabol niya ito, ay muli siyang nagkamali. Pumunta si Gayaong upang pakiusapan si Jae-hyuk na bawiin ang kaso, ngunit ayaw niya itong pag-usapan. Kaya hinabol niya siya hanggang sa kanyang bahay. Humiga siya sa sofa at ayaw umalis, maliban na lang kung babawiin niya ang kaso. Gaano man siya paalisin ni Jae-hyuk, hindi niya ito magawa, kaya hinayaan na lang niya ito.
ngunit hindi niya alam na naghihintay si Yeonggul sa kanya sa ibaba ng bahay. Nang makitang hindi pa rin siya bumababa, bumalik siya ng mag-isa sa workshop. Nang makita ang walang laman na kama niya, lalo siyang nasaktan. Naalala niya ang mga nakaraang larawan niya at ni Jae-hyuk. Mas lalo siyang nagduda sa kanilang relasyon. Kung mas iniisip niya ito, mas lalo siyang nagagalit at sa huli ay hindi na siya makapagpigil. Tinawagan niya ito, ngunit sa sandaling ito ay tulog na si Gayaw. Sinadya ni Jae-hyuk na sagutin ang telepono at sinabing tulog siya. Gusto niyang magkamali si Yeonggul at nagkamali nga ito at lalo pang nagalit. Kinaumagahan, muling hinarang ni Yeonggul si Jae-hyuk, tinatanong kung ano ang gusto niyang gawin. Sinadya ni Jae-hyuk na sabihin na nagtapat siya at kusang sumama si Gayaw sa kanya. Sinasabi niya na ibenta na lang niya sa kanya ang brand ng Sehit sa murang halaga. Kung hindi, magiging wala siyang pera at makukulong. Ayaw sumuko ni Yeonggul. Sinadya niyang pumunta sa harapan ni Ana para ipakita ang kanyang presensya. Pagbalik niya sa workshop, ganap na siyang nakabawi. Maya-maya ay nag-text si Ana na makipagkita sa kanya para kumain. Pagkatapos bigyan ng tagubili ni Yeonggul ang mga staff sa workshop, umalis na siya. Habang kumakain sila, tumawag si Mike. Sinadya ni Yeonggul na ibunyag na ipapakilala siya ni Mike sa mga investor. Narinig ito ng mga tauhan ni Jae-hyuk na nagmamatsyag sa kanila. Pagbalik niya sa workshop, seryoso siyang kinausap si Gayaw. Tinanong niya kung bakit siya pumunta sa kumpanya ni Jae-hyuk at nanatili sa bahay nito buong magdamag. Sinubukan ni Gayaw na magpaliwanag, ngunit hindi siya naniwala. Akala niya ay gumagawa lang siya ng dahilan para makita si Jae-hyuk. Sinabi niya na kung gusto niyang pumunta sa kumpanya ni Jae-hyuk, pumunta na siya at hindi na niya ito pipigilan. Lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Kinabukasan, niloko niya si Jang Il-guk na bumili ng isang mamahaling suite. Pagkatapos ay sinadya niyang pumunta sa harapan ni Jae-hyuk. Sinabing kailangan niyang sunduin ang mga bisita mamaya at hindi siya makakapagsalita ng matagal sa kanya. Nag-invest si Sunhee ng 50 bilyong won. Nang makitang malapit na siyang mabigo, galit siyang pumunta at hinanap si Yeonggul para ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkapasok niya sa workshop, nakita niya ang ilang empleyado na nakatayo ng tuwid. Habang nagtataka siya, dinala ni Yeonggul ang isang lalaki at isang babae. Mukhang may magandang background sila. Nagkunwari siyang abala at sinabing kailangan niyang salubungin muna ang mga bisita mula sa Amerika. Pananakot kay Sunhee na huwag masyadong magsalita at pagkatapos ay mahusay na ginamit ang kanyang kakayahan sa Ingles. Nagpakilala siya ng may paninindigan at tulala si Sunhee na akala ay talagang investor ang mga ito. Gumawa si Yeonggul ng dahilan para dalhin ang mga investor. Sinadyang iwanan ang investment contract. Nang makita ang halaga ng investment na umaabot sa 10 milyong dolyar, nagulat si Sunhee at nawala ang intensyon niyang bawiin ang kanyang puhunan. Wala siyang alam na lahat ng ito ay gawa-gawa lang niya. Samantala, nalaman din ni Jung na nakakuha si Jae-hyuk ng investment kaya sinabihan niya ang kanyang anak na itigil na ang kaso. Basta may investment siya, wala lang ang halaga ng multa. Sinabi niya sa kanyang anak na maghanap ng ibang paraan. Pagkatapos ayusin ni Yeonggul ang malaking gulo, nagmamadali siyang tiningnan ang bahay. Naghanda siya ng silid para kay Gayaw, at ang bahay na ito ay nasa ilalim mismo ng bahay ni Jae-hyuk. Direkta niya itong binili. Inamin ni Jae-hyuk na natalo siya. Tinanong niya kung magkano ang gusto niyang pera para ibenta sa kanya ang mga stock ng Faith. Nagbigay si Yeonggul ng presyong 50 bilyong won at ang kondisyon ni Jae-hyuk ay kailangan niyang ibigay sa kanya si Gayaw. Direkta siyang tumanggi. Ngunit nang bumalik siya sa pabrika, nakilala niya si Gayaw na nagsabing nagpasya siyang pumunta sa kumpanya ni Jae-hyuk. Sa loob ng 2 araw, lagi niyang naalala ang sinabi niya na kung gusto niyang umalis, umalis na lang siya. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na gusto niyang umalis, ngunit sa pagkataong ito ay seryoso si Gayaw. Nang magis si Yeonggul, nakita niyang umalis na siya at lumipat upang manirahan kasama si Bongso. Bumalik siya sa kumpanya ni Jae-hyuk at ang pinakamasaya ay walang iba kundi si Jae-hyuk. Sabik siyang makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, natuklasan niyang peke ang investment ni Yeonggul. Bat sa impormasyong ito, binili ang mga stock ng success ni Sunhee sa halagang investment. Sa puntong ito, wala nang paraan si Yeonggul at sumang-ayon siyang ibenta ang mga stock kay Jae-hyuk sa halagang 50 bilyon. Ngunit hindi nagsisisi dahil ang stock na ito ay orihinal na nilikha upang suyuin si Taesan. Ang pangalan ay napaka-probinsyano. Kumita ng maraming pera si Yeonggul, ngunit hindi siya masaya. Sa gitna ng gabi, naalala niya si Gayaw. Pagtingin sa walang laman na kama, hindi niya maiwasang humiga, ngunit hindi siya makatulog. Pagpasok niya sa opisina, parang nakita niya si Gayaw, ngunit isa lang pala itong ilusyon. Kung saan man siya magpunta para uminom, nakikita niya ang anino niya. Ngunit pagkaalis niya sa workshop, dumating si Gayaw. Nagkahiwalay sila ng perpekto. Mula sa pagiging mahirap na bata, nagsumikap siya hanggang sa narating niya ngayon na nagmamay-ari ng isang marangyang villa. Ngunit wala na sa tabi niya ang babaeng kasama niya sa pagharap sa hirap. Ipinagni kang Yeonggul ang brand na kanyang itinatag sa hanggang 50 bilyong won at namigang pera sa mga empleyado. Inihanda rin niya ang bahagi ni Lee Gaya at kinontak siya, ngunit saktong may party si Gayaw. Nang makita niya itong umalis kasama si Jung Jae-hyuk, biglang uminit ang kanyang ulo. Pagbalik sa bahay, siya ng alak hanggang sa dumating ang inspirasyon at nagsimula siyang tumahi ng mga damit. Nang dumating si Choi Ana, inalok niya itong maging modelo niya hanggang sa naglakas loob si Lee Gayaw na pumunta sa workshop. Nagtatag siya bagong brand na Sa araw paglulunad ng bagong produkto, inimbitahan din si Jae-hyuk at Gayaw. Si Kang Yeonggul ay may talento sa pagdidisenyo at ang kanyang mga senyo nagpaparamdam banta kay Jae-hyuk. Ngunit ang kasama niyang bumati sa madla ay si Choi Ana.
Ito ay lubhang nakasakit sa damdamin ni Lee Gayaong. Hinawakan ni Jung Jae-hyuk ang kanyang kamay upang aliwin siya. Nang titigan ni Yeonggul ang magkahawak na kamay ng dalawa, naramdaman din niya ang matinding pagkadismaya na para bang sinasaktan nila ang isa't-isa. Ang press conference ay naging matagumpay at nagtipon-tipon ang lahat para magdiwang, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkalungkot. Dahil sa kalungkutan, nakipag-inuman si Gayaong kay Jae-hyuk. Nang malasing, nakatulog siya sa bahay ni Jae-hyuk. Kinaumagahan, nagkasalubong sila ni Yeonggul sa elevator. Nagpakita siya ng pagkayamot dahil sa pag-aakala na namumuhay na silang magkasama. Nagmadaling magpaliwanag si Gayaong, ngunit pinutol siya ni Jae-hyuk. Nais niyang magkamali si Kang Yeonggul sa pag-aakala at dahil sa nangyari kaninang umaga ay nawalan ng focus si Lee Gayaong buong araw. Sa wakas, naglakas loob siyang hanapin si Yeonggul upang magpaliwanag, ngunit ayaw niyang makinig. Nagalit si Gayaong at sinampal siya, ngunit narinig niya ang malamig na boses ni Yeonggul na nagpapaalis sa kanya, kaya umiyak siya at umalis. Si Kang Yeonggul ay talagang mayabang. Nagsimulang mag-focus si Lee Gayaong sa kanyang trabaho. Pinalawak din niya ang kanyang negosyo sa tulong ni Choi Anna. Sa ilalim ng natatanging modelo ng negosyo, lalong lumago ang kanyang brand na Naungusan pa niya ang fix-it ni Jung Jae-hyuk at nagsimulang mapansin siya ng chairman ng kumpanya. Sinabi ng ama ni Jung Jae-hyuk sa kanyang anak na mas makipag-ugnayan kay Kang Yeonggul, kaya inimbitahan ni Jae-hyuk si Lee Gayaong sa kanilang bahay para mag-dinner. Inimbitahan din niya sina Yeonggul at Choi Anna. Ang sandali ng pagbubukas ng pinto ay talagang nakakahiya. Nakasuot pa si Lee Gayaong ng damit na gawa ni Yeonggul, ngunit nakasuot naman siya ng apron sa bahay ni Jae-hyuk. Maiisip mo kung gaano ka-awkward ang atmosphere. Nakita ni Jae-hyuk na maisarsa ang damit ni Gayaong at tinulungan siyang punasan ito. Nakita ito ni Yeonggul at nairita. Ito ay isang hindi masayang hapunan. Malungkot na pumasok si Lee Gayaong sa elevator. Naalala niya ang magagandang sandali na minsan ay mayroon sila at sa huli, hindi pa rin siya sumuko. Pinindot niya ang doorbell sa bahay ni Yeonggul at habang umiiyak, sinabi niya ang salitang mahal kita. Sinabi niya na baka pagsisihan niya habang buhay kung di niya sasabihin sa iyo at sinabi rin niyang gusto niyang bumalik para makatrabaho ka. Habang natulala si Kang Yeonggul, lumabas si Choi Anna at umalis si Lee Gayaong na nagdurusa. Pagdating niya sa bahay, nagkasakit siya. Gusto ni Yeonggul na bumalik si Gayaong, ngunit sinabi ni Anna na maaari lamang siyang pumili ng isa sa dalawa at bukod pa rito, may kasunduan na sila ni Jung Jae-hyuk noon upang makumpleto ni Gayaong ang kanyang pag-aaral at makarating sa mundo. Kaya nakipag-ugnayan siya kay Gayaong, sinabihan siyang manatili pa rin sa kumpanya ni Jae-hyuk, hindi makapaniwala sa narinig niya. Ganap siyang nawala ng pag-asa at patuloy na pinalawak ni Yeonggul ang kanyang karera. Ngayon, naging tanyag na siya sa mundo ng fashion, habang nanalo rin si Gayaong sa fashion contest ng kumpanya dahil sa sarili niyang pagsisikap. Kasabay nito, nagsimula na ring imbestigahan ni Yeonggul kung paano nanakawan ang tindahan ng mga magulang ni Gayaong. Dinala niya ang abogado para hanapin si Sonhee, opisyal na nagdeklara ng digmaan laban sa kanya. Nalaman ni Gayaong ang tungkol dito, ngunit hindi siya nagpapasalamat, iniisip niyang may masamang balak na naman si Yeonggul. Sadyang inanyayahan ng ate sa pabrika si Yeonggul na maghapunan, pagkatapos ay tinawag din si Gayaong para magkaayos sila at halatang hindi nila inaasahang magkikita sila doon. Sinabi lang ni Gayaong na huwag na niyang pakialaman ang buhay niya at tumayo siya at umalis. Hinabol siya ni Yeonggul at sinabihang bumalik siya. Aalis na lang siya ng mag-isa, ngunit di nagtagal ay nagkita ulit sila. Magkasama silang pumunta New York para sa trabaho at hindi alam ni Gayaong kung paano siya haharapin. Mabilis siyang tumalikod, ang dalawang taong dating napakalapit ay naging estranghero at nagkataon na magkasama sila sa iisang hotel. Magkatabi pa ang kanilang mga kwarto, pareho silang may iniisip at sa huli hindi na siya mapakali at gustong hanapin siya at pagbukas niya ng pinto ay nakita niya. Sa wakas, nagkusa rin si Yeonggul at humingi siya ng tawad kay Gayaong. Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang telepono at ito ay tawag mula kay Jae-hyuk. Nang marinig niyang si Jae-hyuk, agad niyang itinapon ang telepono ni Gayaong. Hindi pa nakaka-react si Gayaong nang halikan siya nito. Hindi na nila pinansin ang telepono at naghalikan sila ng buong pagmamahal. Hindi na mapakali si Jae-hyuk, gusto niyang ipad kaagad sa New York, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Samantala, sa wakas ay nagkaayos na ang dalawa at sinabi nila sa isa't isa kung gaano sila nagkakamiss. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya pinayagan siyang bumalik. Dahil natatakot siyang masaktan siya at natatakot din siyang saktan niya ang sarili. Dinala niya si Gayaong sa bahay na binili niya sa New York. Ito ang pinakataas na palapang saan makikita buong Tanawin at makikita pa nila maliit na apartment kung saan sila naninirahan. Nagpinta si Yeonggul ng magandang kinabukasan para sa kanya. Masaya siya at gusto niyang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit ramdam ni Gayaong ay parang naging ibang tao na siya. Habang nasa eroplano pa uwi, masayang masaya si Yeonggul. Naniniwala siyang mababawi niya ang unang tatak sa lalong panahon. Iba ang mga taong nagmamahalan, nagtatawagan sila kahit sandali pa lang silang nagkahiwalay. Sinabi niya na namimiss niya siya at gusto niyang mag-resign si Gayaong bukas para bumalik na siya. Pumunta rin siya para hanapin si Gayaong sa oras ng trabaho at nag-enjoy sila sa kanilang privat oras.
Nagdidi silang dalawa na parang normal na mag-asawa at napakasarap ng atmosphere. Malungkot si Jae-hyuk dahil pagbalik niya mula sa business trip, mahal na niya ang ibang tao at nakita ni Ana na laging nakangiti sa unggul. Direkta niyang sinabi na pumunta siya rito para magtrabaho dahil sa kanya. Diretsahan niyang sinabi ang kanilang hangganan at sinabing magkaibigan lang sila. Sa huli, si Ana ay nagmahal sa sarili niyang paraan at si Jae-hyuk ay may pera kaya ginagawa niya gusto niya. Para mapanatili ang babaeng gusto niya, binigyan niya siya ng promotion at ng sweldo at binigyan din siya ng bahay at kotse. Ibinigay ni Gayaong ang magandang balita kay Yeonggul. Hindi siya masaya at sinabing hindi bagi, sinabi niya sa kanya na mag-resign siya. Bakit na-promote siya? Ngayon arawan ni Yeonggul, naghanda siya ng candlelit dinner. Naghanda din siya ng diamond necklace para kay Gayaong, ngunit naghintay siya ng matagal, ngunit hindi siya dumating. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag niya. Sa oras na iyon ay ipinagdiriwang niya ang kanyang promotion kasama ang mga kasamahan. Hinatid siya ni Jae-hyuk pauwi at binigyan siya ng kwintas. Pagdating niya sa workshop, malapit nang maubos ang mga kandila at naubos na rin ni Yeonggul ang isang bote ng alak. Nang magising siya, nakita niya ang kwintas sa liig niya. Nang malaman niyang si Jae-hyuk ang nagbigay, lalo siyang nawalan ng gana at sinabihan na naman si Gayaong na mag-resign. Sinabi niya na kinamumuan niya si Jae-hyuk, ngunit naisip niya na hindi siya nag-iisip pa sa kanya. Muli silang nag-away at kinabukasan ay nalaman niya na kaarawan pala ni Yeonggul kahapon. Nagsisi siya ng husto at matapos ang maingat na pag-iisip, nagsumite pa rin siya ng resignation letter. Nagalit Jae-hyuk, ang benta ng ihi ay mas mababa kaysa sa gi ni Yeonggul. Dahil sa natatang modelo ng produksyon ihi, mayroon itong namangat at gustong bilhin ito ni Jae-hyuk. Ngunit ngayon ay umasa si Yeonggul sa tatak na ito para kumita. Halatang hindi niya ito ibebenta, gusto ni Jae-hyuk na gaganoon din ang modelo ng ihi. At nagkataon na may isang kumpanya na gustong makipagtulungan sa kanya, hindi niya alam na si Yeonggul ang nasikod ng kumpanya. Siya mismo ang naghukay ng butas para tumalon siya, at para makabawi, nagtahi siya ng jacket para kay Yeonggul. Agad siyang sumaya pagkatapos ay hinatid si Gayaong pauwi. Ang gusto niyang gawin ay ban siya ng hay, at sa wakas ay nagawa niya. Dinala niya siya para tingnan ang dressing room at siya ng closet ng damit para kay Gayaong. Sinabihan niya si Gayaong na manatili na lang doon at gusto niya siyang bumalik sa paaralan para magpatuloy sa pag-aaral at gusto din niyang mag-organisa ng isang fashion show na ipapangalan sa kanya. Ngunit ayaw ni Gayaong sa mga bagay na ito. Hindi niya sinasadyang nakita na nagpaplano siyang bawiin ang Fifi at naisip niyang hindi niya dapat tratuhin ng ganoon si Jae-hyuk at sa puso ni Yeonggul, hindi niya mapapatawad ang sinumang uminsulto sa kanya. May agwat na sa pagitan nila, sinabi ni Gayaong na gusto niyang manirahan sa workshop tulad ng dati. Sumasakit ang ulo ni Yeonggul. Maaari niya siyang bigyan ng pinakasay na mga bagay, ngunit hindi niya ito tinanggap. Hindi makontak ni Jae-hyuk si Gayaong, pinunit niya ang kanyang resignation letter. Baliw na baliw siyang hinahanap siya, hanggang gabi na lang niya siya natagpuan sa workshop. Nagmakaawa siya sa kanyang bumalik sa kanyang kumpanya, at paglabas niya, nakita niya si Yeonggul. Nagtinginan sila ng hindi maganda, hindi mapakali si Yeonggul na matulog siya mag-isa doon, gusto rin niyang matulog doon. Kaya, nagsiksikan sila sa iisang kama, at wala talagang magawa si Gayaong, kinailangan niyang sumuko at pumayag na umuwi kasama siya. Ang ihi ni Yeonggul ay seryosong nagbabanta sa Inimbitahan siya ng chairman sa kanyang bahay para makipag-ugnayan, ngunit halatang wala si Yeonggul ng intensyong ito. Lihim niyang binili ang kumpanyang iyon, at pagkatapos ay nagpadala ng mga tao para makipagnegosasyon sa pakikipagtulungan kay Jae-hyuk. Magkasama silang bubuo ng Sekhith brand, sa kondisyon na kailangan niyang magkaroon ng 51% ng shares. Gusto ni Jae-hyuk na patunayan ang sarili. Hindi nag-isip at pumirma siya sa kontrata. Sa puntong ito ay nahulog na siya sa bitag ni Yeonggul. Siya ay naging controlling shareholder ng Sekhith. Huli na nang malaman niyang si Yeonggul ang nasa likod nito. Nang malaman ng chairman ang ginawa ng kanyang anak, ay labis siyang nagalit. Bilang isang tycoon, paano niya mapapatawad si Yeonggul, at ito rin ang humantong sa trahedya sa bandang huli. Kasabay nito, nagbigay din si Yeonggul ng huling suntok kay Sunhee. Dahil maraming ebidensyang laban kay Sunhee, maaari lang niyang ibenta sa kanya ang fashion store sa murang halaga. Galit na galit si Sunhee kay Yeonggul at naisip niyang maghanap ng pagkakataon para maghiganti. Kahit na marami siyang kaaway, hindi siya natatakot. Para sa kanya, kahit na matalo siya, babalik lang siya sa simula. Ayos lang, maaari siyang magsimulang muli. Nagmaneho siya ng isang luxury sports car para sunduin si Gayaong at dinala siya sa fashion store na binili niya. Ang pangalan ng tindahan ay pinalitan sa pangalan ni Gayaong. Binawi niya ang tindahan ng mga magulang niya pa sa kanya at sinubukan niyang bigyan siya ng sorpresa. Ngunit hindi siya masaya, ang lugar na ito ay puno lang ng malungkot na alaala para sa kanya. Hindi niya naisip na bawiin ito at hindi taga maintindihan ni Yeonggul. Lumabas na wala siyang ginawa, kinuha niya ang susi, sinabi sa kanyang itapon o basagin ito doon at umalis. Ngunit pagkatapos ay natanggap niya ang balita na pumanaw na ang kanyang ama. Wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin ang kanyang ama at ngayon ay magkaibang mundo na sila. Dahil sa pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang ama, uminom siya para pawiin ang kanyang kalungkutan at sadyang ininis niya ang iba para masaktan. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para maibsan ang sakit sa kanyang puso. Pagbalik niya sa pabrika, ibinalik niya sa kanya ang susi ng fashion store. Ayaw niyang tanggapin ito at hindi talaga maintindihan ni Yeonggul, hindi niya tinatanggap ang anumang ibinibigay niya. Sa huli, ano ang gusto niyang gawin niya? Nag-away na naman silang dalawa. Nais lang ni Gayaong na mamuhay sa kang maliit buhay.
Ngunit si Yanggul ay may ambisyon. Ang dalawa ay lang iisang direksyon at nakahanap din si Sunhin. Nagsimula siyang mawala ng tiwala sa mga maliliit at katamtamang producer. Lumipat sila para suportahan si Jae-hyuk at nagsimulang humarap si Yeonggul sa krisis. Nagpanggap siyang walang nangyayari at umuwi para kumain kasama si Gayaw. Sa wakas, nag-isip na rin siya at pumayag na tanggapin ang fashion store na ibinigay niya at naghanda rin para sa kanyang personal na fashion show. Nagbiro siya na baka kailangan niyang umasa sa kanya para buhayin siya sa hinaharap. Hindi na siya pinahiram ng bangko, maaari lang niyang ibenta ang kanyang mga kotse at bahay, ngunit hindi pa rin niya nalulutas ang krisis. Nagkagulo ang pabrika. Sa oras na ito, hindi na niya pinapansin ang kanyang karera. Ang tanging bagay na pinapansin niya ay kung magkano ang magastos sa organisa ng isang fashion show. Nang malaman niyang kailangan niya ng 200 milyon. Nagpunta siya para hanapin si Jae-hyuk at gusto niyang humiram ng pera para mag-organisa ng fashion show para sa kanya at kasabay nito ay nag-alok siyang ibenta sa kanya ang mga shares ng FIF. Nang bumalik siya sa pabrika, tulog na si Gayaw. Tiningnan niya si Gayaw sa pagkakataon. Iniwan niya ang diamond necklace at isang lollipop at umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Binugbog si Jae-hyuk ng kanyang ama dahil gumastos siya ng 150 bilyon para bilhin ang mga shares ng FIF. Habang sinabihan siya ng chairman na huwag nang pakialaman ang FIF. Ngunit ang bobong anak na ito ay nasaktan pa rin ng husto. Nang makita ni Gayaw si Jae-hyuk na ganoon, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang puso. Pagkatapos ng isang buwan ay pinuntahan siya ni Jae-hyuk. Nagkataon na nakita niya ang sulat na isinulat ni Yeonggul para kanya. Bumili siya ng flight ticket para kay Gayaw at sinabihan siyang pumunta sa kanyang bahay sa New York. Ngunit itinago ni Jae-hyuk ang sulat at nag-alok sa kanya na mag-aaral silang dalawa sa Amerika at pumayag si Gayaw at nag-iisa na naghintay si Yeonggul. Ngunit hindi na siya makapaghintay pa kay Gayaw. Hindi nagtagal ay nalaman niyang balik na siya sa paaralan kaya nagsuot siya ng magandang suit at nagdala ng mga rosas para siya at nang kita siyang lumabas, tuwang-tuwa siya. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang lumitaw si Jae-hyuk sa tabi niya. Mahawak kamay silang dalawa at napsaya, labis na nasaktan si Yeonggul. Pumunta siya sa maliit na bahay kung saan sila dating naninirahan. Umupo siya sa sahig at naalala ang mga nakaraang kaganapan. Sa huli ay humagulgol siya. Nagkaroon siya ng buong mundo, ngunit nawala ang taong mahal niya. Nagmaneho siya pa uwi sa kanyang villa. Bumagsak siya sa swimming pool. Hindi niya pa rin mapigilang tawagan si Gayaw. Sinabi sa kanyang namimiss niya siya at tinanong kung gusto siyang puntahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay binaril siya. Hindi niya na maririnig ang namimiss din kita mula sa kanya. Ang buhay ni Yeonggul ay puno ng ups and downs na nagpapaibig at nagpapagalit sa mga tao at sa huli ay nagtapos pa rin sa trahedya. Maraming nagsasabi na walang dahilan ang pagkamatay ni Yeonggul. Ngunit sa totoo lang, hindi iyon ang kaso. Matapos makaglaro sa mga taikoon ng maraming beses at makapagsabotahe ng ganoon kalang halaga ng pera, paano magkakaroon ng magandang wakas si Yeonggul? Nagtatapos na ang pelikula dito.